Nakaupo na ho tayo. Magsisipagtapos. Maraming salamat, Pres Tirso, sa napakagandang pagpapakilala. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bago po ako mag-umpisa, kaya niyo pong batiin po ang ating mga school officials. Uunahin ko po ang ating napakagaling na University President, Dr. Tirso Ronquillo. Binabati ko rin po ang members of the Board of Regents na kasama natin ngayon. Binabati ko po ang ating mga chancellors. Binabati ko po ang lahat ng Batangas State University family, ang ating mga deans, faculty members, admin officials. Binabati ko po lahat ng ating mga magulang, mga guardians, at higit sa lahat ang ating mga graduates. Una-una sa lahat, congratulations sa mga magsisipagtapos, batch 2025. At congratulations rin po sa ating mga magulang na kasama ho natin ngayong umagang ito. Alam niyo, ako ay isa sa mga tumatawag kahapon kay Pres Tirso at tinatanong ko po kung tuloy ang graduation ceremony ho natin ngayong umagang ito. Kahapon po kasi nasa Valenzuela po ako at umiikot po kami doon sa mga lugar na binaha at nag-distribute po kami ng tulong sa mga evacuation centers po namin. Kahit na wala naman pong bagyo, wala naman official na storm signal na nararanasan po ang ating bansa, pero yung pabuksong-buksong ulan at yung habagat na dumadaan po sa ating bansa, hindi ko ako mapakali, kaya text po ako ng text kay Dr. Tirso kung tuloy o hindi. At nung hapon naman, nag-issue po ang Malacanang ng isang direktiba na kanselado ang trabaho. Hindi lang po sa Metro Manila, kundi sa Calabarzon, sa Bulacan, sa Rizal. Kaya nag-text naman po kami kay Dr. Tirso kung tuloy o hindi. No? Dahil walang pasok, walang trabaho. Pero katulad ng nasabi niya po kanina, na ang isang graduation ceremony ay napakahalaga, hindi lang po sa ating mga magsisipagtapos, kundi sa ating mga magulang din. Marami sa ating mga magulang ay nag-leave sa kanilang mga trabaho. Marami sa ating mga magulang na OFW ay nag-leave rin sa kanilang mga trabaho abroad at uwi dito para makilahok dito sa ating seremonya ngayong umagang ito. Marami rin sa ating mga pamilya, siguro nagpa-cater sa kanilang mga tahanan o merong mga booking sa restaurant dahil tradisyon na sa atin na kung meron po tayong ganitong graduation ceremony, kumakain tayo sama-sama kasama ang ating mga pamilya pagtapos po ng seremonya. Kaya sabi niya sa akin, rain or shine, tuloy ang ating graduation ceremony. No, kaya bilib ako dito sa Batangas State University na talagang kahit anong mangyari, binibigyan pahalaga. At isa sa pinakamahalagang yugto ng buhay ng isang tao, ang pagtatapos po ng kolehiyo. Kaya muli, congratulations sa inyong lahat. At congratulations, of course, sa Batangas State University. Una sa lahat, nais kong ipabot sa ating mga Bat State U graduates ang aking taus-pusong pagbati at pagpupugay sa araw ng inyong pagtatapos. Sa loob ng ilang taon, inyong pagsisikap, narito tayo sa wakas. Maraming mga gabi ang lumipas kung saan kayo ay napuyat at napagod. Ngunit sa paggising natin ngayong umaga, alam natin na isa sa mga pangarap natin ang natupad na rin sa wakas. Maaari natin sabihin na sumakses na kayo, sabi nga ni Nina. At narating ninyo ito step by step, sabi rin ni Nina. Paborito ko ngayon si Nina, parati kong pinapanood yung kanyang TikTok. Para sa ating mga graduates, isang malaking karangalan, pribileyo at responsibilidad ang pagiging mag-aaral ng Bat State U. Natatangi ang inyong karanasan dahil linubog kayo ng isa
sa mga pinakamahusay na pamantasan sa ating bansa. Ang tinaguriang National Engineering University. Mula sa 601 to 800 band, nasa 400 to 600 band na ang Bath State University sa 2025 Times Higher Education Impact Rankings, kung saan mahigit 2,000 mga pamantasan ang nakilahok. Kamakailan din ay nabalitaan natin na umakyat ang Bath State U sa World University Rankings on Innovation mula 128 noong 2004, rank 111 na tayo sa higit 1,000 universities na nakilahok sa 2025 World University Rankings on Innovation o WURI. Ibig sabihin, kinikilala ang inobasyon ng Bath State U pagdating sa edukasyon, pananaliksik at pakikipagtulungan sa komunidad. Kinikilala rin ng WURI ang Bath State U sa malawak nitong kontribusyon sa ating mga komunidad at sa ating mga industriya. Sa katunayan, bumisita pa ako kamakailan dito sa Bath State U upang magsagawa ng benchmarking dahil para sa aming taga Valenzuela, ang inyong institusyon ay aming modelo sa paghahatid ng dekalidad at makabagong edukasyon sa aming mga constituents. Ganito kataas ang ating paghanga at pagkilala sa Bath State U. At alam niyo mga kasama, nung bumisita po kami dito, sinamahan po kami ni President mismo sa inyong mga bagong pasilidad na ipinatayo po dito. Isa na dito yung Steer Campus. Nakikita niyo ba yun? Mga kasama, at yung bagong PESA zone na ipinatayo ng inyong universidad, yung KISS Park. At ito ay sa dami kong inibutan niya universidad sa buong Pilipinas, ito ay kaisa-isa at kauna-unahang ganitong modelong pasilidad na napatayo ng isang state university. Kaya congratulations ulit sa Bath State U. Kaya sana, President, huwag kayo magsawang pupunta kami dito lagi dahil gagayahin namin yung ginagawa ng Bath State U sa Valenzuela. Hindi magpapatalo ang mga mag-aaral ng Bath State U pagdating sa husay at kakayahan, lalo na mahigit 200 sa inyong mga graduates ang nag-top sa mga licensure examinations. Sa April 2025 Electronics Technician Licensure Examination, Bath State U ang nag-top performing school na may passing rate of 95.83%, mas mataas pa sa 81% ng national passing rate. Sa April 2025 Registered Electrical Engineers Licensure Examination, 80% ang passing rate ng Bath State U. Sa mga first-time takers, mas mataas sa 61% na national passing rate. Samantala, si Engineer Clarence Macaraig na isang alumno sa Bath State U ang nag-top 6. Ang Bath State U din ang second top performing school sa February 2025 Mechanical Engineers Licensure Examination na may passing rate na 84%, mas mataas sa national passing rate ng 49%. At sa top 10 ng February 2025, 3 ang galing sa Bath State U. Nandyan si Engineer Jerome Igbus na nakakuha ng 3rd place, si Engineer Gian Dominic Manalo na nakakuha ng 5th place, at si Engineer Zidi Handusay na nakakuha ng 9th place. Pinakyaw na rin lahat ng Bath State U ang top 10. Kaya congratulations to you. Sa ginanap ng 2025 Certified Industrial Engineering Examination, 91% ang passing rate ng Bath State U, mas mataas sa national passing rate na 75%. 4 sa mga top notchers ay mula sa Bath State U. Sina Engineer Christine Malibaran, 2nd place,
Engineer Wendell Gonzalez, 4th place. Si Engineer John Raymark Almadin, 7th place. At si Engineer Carmela Amparo, 13th place. Pinakyaw nyo na naman ang industrial engineering. Kaya talagang bilib na bilib po ako sa Batangas State University. Ilan lamang ito sa mga tagumpay na nakamit ng Bat State U. Ang mga pagkilalang ito ay sumasalamin sa kalidad ng edukasyon na inyong natanggap. Hindi magiging posible ang mga ito kung hindi dahil sa sipag at dedikasyon ng ating mga mahuhusay na guro at kawani. Kaya naman sa pagkakataon ito, nais ko rin silang bigyan ng pugay at pasasalamat. Kung wala sila, hindi magiging posible ang araw na ito para sa ating lahat. Sa pagbabalik tanaw natin sa mga tagumpay ng Bat State U, hindi lang natin binibigyang parangal ang ating pamantasan. Naghahanap din tayo ng inspirasyon para sa mga tagumpay na makakamit pa natin at sa mga pangarap na nais pa natin matupad. Kanina, binigyan din natin ang kinikilala ang Bat State U para sa pagtugon nito sa mga pinakamalalaking hamon nating kinakaharap. Sa paglabas ninyo ng pamantasan, nanatili ang responsibilidad na maging bahagi ng solusyon. Kakambal ito ng pribilehiyong natanggap ninyo bilang mga benepisyaryo ng ating batas upang gawing libre ang kolehiyo sa ating mga state universities and college. Isang kwento muna, mga kasama. Noong una nating inihain ang panukalang gawing libre ang kolehiyo noong 2015, hinarap natin ang maraming agam-agam. May mga nagsabing hindi raw ito posible at di natin ito kayang tustusan. Ngunit hindi tayo nagpadala sa duda. Patuloy natin isinulong ang panukalang ito hanggang sa tayo ay naging senador noong 2016. Tuluyan naging batas ang ating panukala noong 2017 matapos ang isang taon. Mula noong ganap na ipinatupad ang batas mula 2018 hanggang sa kasalukuyan, humigit kumulang 10 milyong mga kabataang Pilipino na ang nakinabang sa libreng kolehiyo kabilang na kayo. Kaya mga kasama, kayo ay mapalad na mapalad dahil meron na tayong ganitong batas. Hindi ho lahat ng bata ay nagkaroon ng ganitong oportunidad, lalo na yung mga magulang ho natin na nag-aral noon sa mga state universities at colleges. Bago po mag-2018, lahat po ng state universities and colleges, pati local universities, meron pong bayad ang tuition fee. Pero kayo ang pinakamapalad. Naalala ko rin ang palaging ibinibilin sa akin ng aking ama na naging inspirasyon ko sa libreng kolehiyo. Put value in education. Hindi ko makakalimutan ang aral na ito dahil sa gitna ng hinarap ng kanyang naranasan, hindi siya natina sa paghahangad ng mas magandang kinabukasan. Pinagsabay niya ang pag-aaral at pagtatrabaho bilang salesman. Nakapagtayo siya ng sariling negosyo at noon, nagkaroon siya ng mga anak, tiniyak niyang matatanggap nila ang pinakamahusay na edukasyon. Dala-dala ko ito hanggang sa pumasok tayo sa serbisyo publiko. Para sa inyong mga magulang na nagbanat buto at patuloy na nagsisikap, ang araw na ito ay katuparan din ng kanilang mga pangarap. Sa pagkakataong ito, nais ko rin bigyang pugay ang ating mga magulang at ang mga tumatayong magulang sa ating mga graduates. Ang tagumpay ninyo ngayon, ang tagumpay ninyo ngayon, tulad ng halimbawa ng aking ama, ay isang paalala sa akin kung bakit ipinaglaban natin ang libreng kolehiyo. Dahil para sa inyo at sa inyong pamilya, ito ang susi tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap. At sa pagtupad ninyo sa inyong mga pangarap, sana ay patuloy ninyong isaisip ang kapakanan ng ating bansa na patuloy na nangangailangan ng inyong
katapatan at husay. Bilang mga graduates ng National Engineering University, hinubog kayo ng inyong edukasyon para sa pagsulong ng mga reformang kinakailangan ng ating bansa. Kayo ang susi sa paglikha ng mga pinapangarap nating mga smart cities, smart schools, smart industries, pati na rin ng smart government upang mas mapadali ang paghahatid ng serbisyo sa ating mga kababayan. Ngunit, bago ninyo magawa ang mga ito, may mga ilang life lessons akong nais ibahagi sa inyo. Sana ay isa puso at isa-isip ninyo ang mga ito bilang mga tips ng isang kuya na nais kayong magtagumpay. Unang tip ko sa inyo, unang-una, maging handa tayo sa pagbabago. Sabi nga nila, the only permanent thing in this world is change. Nung nag-aaral ako ng kursong Finance at Operations Management sa Amerika, layunin kong magtagumpay sa larangan ng negosyo. Hindi ko inakala noon, mga panahong iyon, nasasabak ako sa serbisyo publiko. Nagsimula ako bilang kongresista mula sa 1st District ng Valenzuela, namuno bilang mayor ng 3 termino at ngayon ay nasa 2nd termino na bilang senador. Sa gitna ng mga pagbabagong ito at sa paglawak ng aking mga responsibilidad, marami akong kinailangan pag-aralan upang maging epektibo ang pagtupad ko sa aking tungkulin. Bagamat hindi naging madali, hinubog ako ng aking mga karanasan at ito ang naging susi upang mapagtagumpayan ang mga hamon aking hinaharap. Para sa akin, ang mga tagumpay na ito ay hindi lamang sa akin, kundi tagumpay din ng lungsod ng Valenzuela at ng buong bansa. Hindi magiging posible ang mga ito kung hindi ako naging bukas sa mga bagong karanasan. Ikalawang life lesson, maging bahagi kayo ng solusyon, hindi lang ng problema. Sino ba dito mga Gen Z? Pakitaas ng kamay. Diba lahat kayo Gen Z? Diba? Pakitaas kayo kamay. Kami ni Dr. Tirso. Ano na yata kami? Ano tayo Dr. Tirso? Tanda na ho tayo. So, mga Gen Z, pakitaas kayo kamay. Lahat kayo Gen Z, diba? Karamihan sa inyo ay bahagi ng Generation Z. Ang Gen Z na sinasabing creative, innovative, and adaptive. Kitang-kita ito sa mga reels na pinopost ninyo sa social media. Pero may mga nagsasabi rin na ang Gen Z ay madalas magreklamo, lalo na sa social media. Tama ba ito? Sa panahong dumarami ang mga keyboard warriors, sana ay piliin natin maging solution warriors. Alam ko, hindi lang ang mga trending challenges sa TikTok ang kaya ninyong harapin. Hinubog kayo ng inyong karanasan at edukasyon para harapin ang mga hamong kinakaharap ng ating bansa. Huwag din sana tayong makontento sa pag-share ng ating mga hot take at rant sa X o dating Twitter. Ibahagi natin ang ating kaalaman upang maging simulan ang mga magandang pagbabago. Magsimula man tayo sa ating mga komunidad, malawak din ang ating maabot kung patuloy tayong magiging bahagi ng mga solusyon. Ikatatlo, tandaan natin na walang shortcut sa tagumpay. Sabihin man ng kaliwat kanang ads at social media posts na may instant trabaho, ROI o kita na nang-aabang sa inyo, malamang ay scam ito. Sabi nga nila, nothing worth having comes easy. Walang character development ang mangyayari sa atin kung aasa lamang tayo sa shortcuts. Makakamit lamang natin ang pag-asenso at tagumpay kung maglalaan tayo ng panahong magsikap at magtiyaga. Sabi nga ng lyrics ng isang kanta ng popular band na Bini, alam niyo ba yun? Walang mag-alala, buhay ay hindi karera. Ito ay tungkol sa pagtahak sa sarili nating landas at bumuo ng tunay na kahulugan
sa ating mga buhay. Ika-4 na life lesson, hindi natin maiiwasan ang kabiguan. Cliché man pakinggan ito, pero ang buhay ay parang isang roller coaster ride. Minsan nasa taas tayo at sobrang saya, pero may mga sandali ring nadadala tayo ng takot at kaba, lalo na pag tayo ay pababa. May mga ilang roller coaster ride na rin sa aking buhay. Nagkaroon ako ng pagkakataong mamuno ng isang malaking kumpanya, kabilang ang isang airline company. Bagamat buong tapang natin tinanggap ang mga responsibilidad na ito, ang resulta ay parang isang delayed flight na puno ng turbulence. Para bang nag-crash landing ang aking mga pangarap. Pero sa kabila ng lahat, naging seatbelt ko ang aking pamilya sa mga gitna ng pagyanig. Tinulungan nila akong makabangon muli at tumahak ng isang bagong direksyon. Ating tandaan, hindi ang kabiguan ang magdidikta ng ating kapalaran, kundi ang ating pagbangon. Ang tunay na tagumpay ay nasa kakayahan ninyong bumangon at magpatuloy. Kaya huwag kayong matakot sumubok at magkamali. Pati na sa love life, kasama yan. Ika-5, at panghuli, huwag natin kalimutan ang tumulong sa mga nangangailangan. Isang kayamanang may tuturing ang magandang edukasyon na tanggap ninyo. Habang tinatahak ninyo ang inyong bagong landas, sana maisip ninyo na bahagi ng inyong tagumpay ang pagiging bukas palad sa iba. Maraming oportunidad para gawin ito. Maaari kayong magsimula o makibahagi sa mga community projects, online campaigns o fundraising activities na swak sa inyong hilig at kakayahan. At bilang mga professional sa inyo, alam namin ito ng mga school officials ito, napakahirap kumuha ng mga professors na magtuturo rin. Kaya kung may oras kayo, alam ko magagaling kayo, magbigay kayo ng oras, magturo rin dito sa inyong alma mater. Malaking bagay yan sa mga susunod na mag-aaral dito sa inyong university. Ating tandaan na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa kung gaano kalayo ang narating natin, kundi sa kung paano natin ginamit ang ating tagumpay upang iangat ang ating kapwa. Sa inyong pagtatapos at pagsisimula ng isang bagong yugto ng inyong buhay, patuloy sana ninyong isabuhay ang motto ng inyong pamantasan. Leading innovations, transforming lives, building the nation. Ito ang diwa ng 4 na taon o higit pang inugol ninyo sa inyong pag-aaral. Anumang landas ang tahakin ninyo, patuloy natin isaisip ng ating tagumpay ay para rin sa ating kababayan. At tiwala kong dahil sa mga graduates ng Bat State U, maliwanag ang kinabukasang naghihintay para sa ating bansa. Muli, congratulations at mabuhay ang mga graduates ng Bat State U. Managko ang patuloy ninyong tagumpay. Maraming salamat at mabuhay tayong lahat. Thank you very much, Senator Sherwin Gatchalian, for inspiring and motivating all of us today, especially the graduates. We hope that this event sustains the stronger partnership of Bat State U and your office in serving the Filipino people. Once again, thank you very much, Honorable Senator Sherwin Gatchalian.